Kaya kilalanin muna natin ang husto ang tao na gusto nating makasama sa buhay. Dahil mahirap magsisi lalo na kung kayo ay nakatali na sa isa't isa. Ikaw kabarangay, mabuti ba ang iyong asawa? Dear Papa Dudut, may kasabihan na kapag maiksi ang kumot ay matutong mamaluktot. Ibig sabihin magtipid tayo at maging simple sa pamumuhay na naaayon sa ating kakayahang kumita ng pera. Kaya nga siguro binigyan ako ng mga alias na kuripot, barat at makunat ng pamilya at kaibigan ko. Dahil noong mga panahon na kaya ko nang kumita ng mas malaki kaysa sa dati ay mas pinipili ko pa rin hindi gumastos ng husto. Bago ang lahat ay tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Joy Bell, 31 years old at nagtatrabaho sa isang private company sa Mandaluyong bilang account executive. Pero nag-aahente rin ako ng bahay at lupa bilang part-time. Noong bata pa lamang ako ay business-minded na talaga ako. Bilang panganay sa 5 magkakapatid, ako ang katulong ng nanay sa pagbebenta ng mga kakanin tulad ng sapin-sapin, biko, kalamay, ube, halaya, puto at kutsinta sa palengke. Kulang kasi sa pang-araw-araw naming gastusin ang sinasahod ni tatay bilang pahinante. Habang lumalaki, nakikita ko kung paano kami tinitipid ni nanay. Halimbawa na lang doon ay yung mga damit namin at gamit na pinamamana sa mga nakababatang kapatid para hindi na bumili pa ng bago. Ako naman bilang panganay ay madalas gamit at damit ng mga pinsan namin ang ginagamit at sinusuot ko. Wala namang problema doon. Lalo't alam namin ang estado ng pamumuhay namin noong araw. Maswerte na lamang kami kasi hindi namin kailangang mamalimos sa kalsada para lamang may pangkain. Dahil masipag naman ang mga magulang namin. Ang mga karanasan kong yon sa buhay ang nagturo sa akin na maging kuripot habang nagsusumikap ng husto sa pagtatrabaho upang makapag-ipon. Meron kasi akong pangarap na makabili ng sarili kong bahay at lupa. Kaya lang ay mukhang nasobrahan naman ako sa sipag at dedikasyon dahil naabuso ko ang aking katawan. Kumusta ka naman ngayon, Insan? Okay lang. Masaya kasi nag-clear na yung chest x-ray ko after 6 months ng gamutan. Grabe ka ba ko nun? Ha? Bakit naman? Siyempre, nung una nakitaan pa nung parang white spot yung lungs ko. Yun yung nakita bago ko nalaman na may TB ako. Pero yung mga white spots na nakita sa x-ray mo, ayos lang ba yun? Sabi sa akin normal lang daw yun kasi parang may sugat pa yung baga ko dahil nga nagka-TB ako. Anong ginawa? Pinaulit lang yung x-ray. Pero sa ibang anggulo naman tinignan. Apiculordotic view tawag doon. Tapos lumabas sa result no na okay na, clear na. Oo, ibig sabihin magaling na ako. Ay, salamat naman! Grabe ka naman kasi sa sarili mo nito mga nakaraang taon kung todo trabaho. Kayod kalabaw na akala mo naman may anak na sandusena. Oo nga eh. Nagagamot naman talaga yung sakit ko lalo sa panahon natin ngayon na may libre ng maintenance sa TB for 6 months sa mga health center. Pero ayun nga, dapat di pa rin pabayaan. Kasi yung sa akin inignore ko yung mga simptomas kaya lumala tuloy. Ay, grabe. Hindi ko makakalimutan yung tumawag sa akin si tita para sabihin dinala ka nila sa ospital. Parang di ka na raw makahinga noon. Sa sobrang worried ko sa'yo kahit takot ako sa mga paputok, sinuong ko yung kalsada papunta sa sakayan ng tricycle para makapagpahatid sa ospital na pinagdalan sa'yo. Thank you, Insan. Pero sana pinagpabukas na lang ni nanay yung pagbabalita sa inyo. Feeling ko tuloy nasira ako yung New Year celebration nyo. Hindi, no? Tsaka paano kung huli na pala yung lahat kung pinagpabukas pa ni tita ang pagsasabi? Sa bagay, hindi na rin ako talaga makahinga nun sa sobrang ubo ko.
Second life ko na to. Akala ko katapusan ko na eh. Buti na lang hindi pa. Hindi pa talaga. Mabubuhay ka pa ng matagal at magkaka-love life. Oh, bakit naman nasingit yung love life na yan? Wala lang. Naisip ko lang na 30 years old ka na. And since sabi mo nga na second life mo na to, aside sa pagdadahan-dahan sa trabaho, bakit hindi mo na rin kaya subukang mag-love life? Masarap ma-in love ha. Kasama kaya yun sa basic need ng human being. Anong kasama sa basic need? Imbento ka. Joke lang. Pero ang sa akin lang naman, tagal mo na rin sinantabi yung love life mo, makapag-focus ka lang sa trabaho. Baka panahon na para sumubok ka naman ng ibang bagay. Diyan mo simulang i-enjoy yung buhay. Love life talaga suggestion mo? Hindi pwedeng travel? Or subukan ko mag-enroll sa pangarap kong baking class? Ay, tsaka ano yun? Masarap din mag-travel with Joa Bells, no? Kaya unahin mo yun kasi essentials yun. Go ka na! Depende kapag sinipag ako. Mas focus ako ngayon sa sarili ko lalo na nagre-recover pa lang ako sa sakit ko. Okay, basta isihan mo lang ha. Huwag ka na ulit masyadong gigil sa pagtatrabaho to the point na pati sarili mo napapabayaan mo na. Alalahanin mo na hindi ka na bumabata. Oo na. Kaya nga mag-love life ka na. Ewan ko sa'yo. Masingit mo lang talaga eh. Sige na, para naman makapag-double date na tayo with the love of my life. Ay, ang corny. Kaya ayoko niyan eh. Sobra ka naman. O siya, wag ka na magtampo. Kumain na lang tayo sa labas since nandito ka na rin at para celebration na rin sa paggaling ko. Libre ko. Yan ang gusto ko sa'yo. Papadudot, hindi ko talaga makakalimutan ang karanasan ko noong nagkasakit ako ng pulmonary tuberculosis. Sakto pa talagang magpapalit ang taon ng 2023 nang nagdesisyon na akong magpa-ospital. Malala na kasi ang ubo ko noon at mabilis na rin akong mapagod. Pero binaliwala ko lamang yon dahil akala ko ay lilipas din pag nainuman ng gamot. Nang mga panahong yon ay rumaraket ako ng editing ng tarpaulin sa shop ng kaibigan ko. Kinulang kasi sila ng tao at saktong may alam naman ako kahit papaano. Kaya imbes na magpahinga sa mga araw na wala akong pasok, ay abala ko sa pag-i-edit. Nagkataon na nasa bahay ako nila nanay para mag-celebrate nga ng bagong taon. Noong nadala na ako sa ospital, doon nga nalaman ang kondisyon ko. Ilang araw din akong na-isolate at nagtuloy-tuloy ang gamutan sa loob ng 6 na buwan. At sa awa ng Diyos, gumaling naman ako at yun na talaga ang masasabi kong second life ko. Kaya nga pinag-isipan ko ng mabuti lahat ng mga sinabi sa akin ni Alisa tungkol sa pagdadahan-dahan sa buhay. Yung tipong wag ko raw sagarin ang ligtas points. At huwag kong masyadong sipagan lalo na sa sakit ko lang mapupunta ang perang pinaghirapan ko. Totoo din naman yon kasi noong gumaling ako ay naging health conscious na ako. Umabot pa nga sa puntong nagkaroon ako ng health scare kaya kinailangan ko ng kumonsulta sa psychiatrist. Buti na lamang at hindi na yon saklaw ng gastusin ko dahil may HMO naman kami sa opisina. Pero dahil sa mga karanasan kong yon, ay napag-isip-isip ko nga na dahan-dahanin muna ang lahat. At doon ko nabigyan ng panahon ng pagla-love life nang makilala ko si Miko Papadudot. Wow! Ang ganda naman sa restaurant na to. Saan mo to nahanap? Sa social media lang din. Mahilig kasi ako mag-Facebook tapos nakita ko to. Naisip ko perfect place sa date natin. Naks naman. In fairness, na-impress ako lalo first time ko palang makikipag-date. Talaga? Oo. Ibig sabihin wala ka pang naging boyfriend? Wala pa. Ikaw ba? May naging girlfriend na ako noon pero matagal na yon. Gano'ng katagal? 9 years ago? Mga ganon. Wow! Ang tagal na nga.
Ilang taon naman kayo nung dati mong girlfriend? 2 taon. Naghiwalay lang kami kasi nag-cheat siya. Ay talaga? Ang lungkot naman nun. Oo, pero nakamove on na ako. Gaano ka katagal bago naka-move on? 1 to 2 years din? Matagal din pala. Oo, pero mas nag-focus na lang ako sa trabaho noon para di ko na masyadong naiisip. Pero sandali nga, bakit ba dati kong love life pinag-uusapan natin? Wala lang. Curious lang naman ako since NBSB ako. So wala akong may share sa'yo. NBSB ka lang, pero sigurado nagka-crush ka na rin doon sa isang lalaki. Hindi rin. Wala talaga, as in. Kahit mga K-pop idols, hindi mo pinapangarap na mapakasalan? Hindi no. Anong pinagkakaabalahan mo nun? Trabaho at mag-ipon ng pera. Hanggang ngayon naman eh. Kaya naman pala. Workaholic ka pala. Oo, kaso lang nagkasakit ako ng malala nitong taon lang din. Buti gumaling na ako tapos na-realize ko na what if baguhin ko naman yung approach ko sa buhay? Yun bang tipong wag ako masyado magpakasubsob sa pagtatrabaho? Kasi habang buhay naman natin gagawin yun eh. Tsaka pinarealize rin sa akin ng pinsan ko na i-enjoy ko naman daw ang buhay. Tama rin naman. Para sa akin, second life ko na to. Kaya sinabi ko sa sarili ko na sige, pagbibigyan ko na yung puso ko na makipagrelasyon. Kung ganun, pag naging okay pala tong first date natin may chance na maulit-ulit at maging tayo? Oo naman, bakit hindi? Sa nakikita ko naman sa'yo, okay ka. Pero syempre ayoko naman magmadali dahil mahirap na magkamali. Sana hindi ka na-offend. Hindi naman. Tama na bantayan mo yung puso mo, lalo na unang beses mo palang magkaka-boyfriend. Sana lang, ako na yon. Kaya nga gawin mo lahat para ma-impress mo ko. Syempre. Pero ano bang tipo mo sa isang lalaki? Actually, mataas talaga ang standard ko eh. Pero sabi sa akin ng pinsan ko na napaka-unrealistic daw ng mga bagay na gusto ko. Kaya sabi ko okay na sa akin basta matino, masipag, mahal ako at may respeto. Ikaw ba? Anong tipo mo sa isang babae? Katulad ng mga sinabi mo. Tsaka syempre yung maunawain at susuportahan ako sa mga desisyon ko sa buhay. Okay. Pero sa ngayon wag na muna natin i-pressure ang mga sarili natin. Mag-date na lang muna tayo na walang ini-expect sa isa't isa para ma-enjoy natin yung araw na to. Naniniwala ako na importante pa rin na maging totoo tayo sa isa't isa kung ano man ang kahinatnan ng date natin. Totoo yan. Mahirap yung napipilitan lang tayo. Papadudot dahil sa mga mas nag-focus ako noon sa pag-aaral at pag-iipon noong nagkatrabaho na ako ay aminado kong hindi ko na nabigyan ng panahon ang pagla-love life ko. Sa edad kong 30 years old ay wala pa ako naging boyfriend o nakadate man lang. At kahit na madalas akong bugawin ng mga pinsang ko sa kung sino-sinong lalaki, mas matatag ang pag-ayaw kong pumasok sa isang relasyon. Dahil para sa akin ay sagaba lamang yon sa pagtupad ko ng mga pangarap ko sa buhay. Kaya lang iba rin pala sa pakiramdam kapag merong nagpapakilig sa'yo. At lahat yon ay nagawa ni Miko nang magkakilala kami sa isang dating app. Hindi ko talaga intensyon na mag-install noon. Si Alisa ang naglagay noon sa phone ko at nag-set up ng display profile at information ko. Tapos pagkalipas ng ilang araw ay na-curious ako kung ano nga ba ang meron doon hanggang sa naisipan ko ngang subukan. Nung una ay pagkakaibigan lang ang habol ko. Yun bang tamang may makausap lamang kaya lang ay nagbago ang lahat. Noong makilala ko si Miko. Naging masaya ako sa unang date namin kaya nasundan pa yon ng pangalawa, pangatlo at marami pa ang sumunod. Habang tumatagal ay mas nakilala ko siya. Katulad ko, isa rin siyang breadwinner papadudot at siyang sumusuporta pati na rin sa kanyang lolo at lola. Bagay na nagustuhan ko sa kanya, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, nagtatrabaho si Miko bilang machine operator sa isang factory sa Pasig. Masipag siya, talaga namang loyal sa naturang kumpanya dahil nandun na siya for 15 years. Machine operator din kasi ang tatay niya dahil mahirap lang din sila noong araw. Kagaya namin ay pinili na lamang niyang magtrabaho kesa mag-aral.
19 years old lamang siya nang magsimulang kumita ng pera. Sakto kakagraduate lamang niya noon sa high school. Bali 34 years old na siya noong nagkakilala kami. Nakakatawa na noong una ay isa sa mga rason kung bakit ayoko makipagkilala sa mga lalaki ay dahil mataas ang standard ko. Gusto ko yung katulad kong nakapagtapos ng kolehiyo at mas mataas sa akin ang sweldo. Pero totoo pala, na kapag tinamaan ka na ng pana ni Cupido ay maisasantabi mo ang mga standard mo na yon para sa isang tao. Nang tumagal ay mas nakilala ko ng husto si Miko. Lalo akong humanga sa kanyang sipag at dedikasyon na tulungan ang kanyang pamilya. Masasabi ko na nakikita ko ang sarili ko sa kanya kaya naman mas naging malapit ang loob namin sa isa't isa. Naging magkaramay kami sa lahat ng bagay at aspeto ng buhay, personal man o pinansyal. Naging kami at makalipas ang 2 buwan ay tinulungan ko si Miko na kumita ng extra income sa pamamagitan ng pagsama sa kanya sa racket ko. Kaya lang bigla namang nagkaroon ng problema. Sabihin na hindi mo pa nai-edit. Hindi mo ginawa? Ganon? Oo, busy pa ako. Anong busy? Tinanong kita kung kaya mong gawin yun. Umuo ka tapos hindi mo pala nagawa. Kaya ko naman pero hindi ko pala nga ginagawa. Bakit hindi? Kailangan na ng customer natin yung tarpaulin nila. Bakit ka ba sumisigaw? Pwede mo naman ako kausapin ng mahinahon ah. Paano kita kakausapin ng mahinahon? Hinahanap na nga sa akin yung pinagawa ko sa'yo. Kala ko naman kasi nagawa mo na hindi pa pala. Ako naman si tanga masyado nagtiwala sa'yo. Sobra ka naman makapagsalita, busy pa nga ako, di ba? Hindi ba makakapaghintay yung pinagagawa mo? Kung gusto pala nilang rush, sana sila na lang nag-edit para ipapaprint na lang nila. Kaya nga nagpagawa sa atin yung customer kasi hindi sila marunong, di ba? Tsaka bakit mo nirarasonan ng ganyan alam mo sa sarili mo na ikaw ang nagkulang? Kung alam ko lang na ganyan ka pala magtrabaho, sana hindi na kita binigyan ng racket. Pahamak ka eh! Grabe ka naman magsalita. Grabe na kung grabe pero totoo naman eh. Ay! Sabi sa akin ng kaibigan ko nagalit daw yung customer dahil nag-expect sila na makukuha na nila yung pinagagawa nila. Syempre, sa akin binigay ng kaibigan ko yung trabaho kaya sino masasabol sa ating dalawa? Di ako! Ang bihira ka naman! Hindi ako nagkulang sa mga trabaho ko nun sa kanya tapos ikaw lang pala magpapahamak sa akin. Sorry na babe, hindi ko naman sinasadya eh. Hindi sinasadya hindi mo lang talaga sineryoso yung ginagawa natin. Sineryoso ko naman. At nagpapasalamat ako na binigyan mo ako ng racket. Naisip ko na kailangan mo ng extra income. Naniwala ako sa kakayahan mo pero parang nagbago na ang isip ko. Kaya nga sorry na. Hindi na mababalik na sorry mo yung nasira mo credibility ko sa trabaho. Sorry na nga. Wala namang perpekto eh. Walang perpekto mo mukha mo. Babe naman. Huwag mo akong tawagin babe. Naaalibadbaran ako sa'yo. Mag-aaway na lang ba tayo buong araw? Kung oo, sayang naman yung pinunta ko rito sa apartment mo. Sino ba kasing may sabi sa'yo na pumunta ka rito? Sabi ko nga, wala. O ano pang hinihintay mo? Malis ka na. Nawala na ako sa mood. Joybel naman. Ayaw kitang kausapin. Naiinis pa rin ako sa'yo. Nagsorry na ako, di ba? Ano gagawin ko sa sorry mo? Hindi ba pwedeng isang tabi na lang muna natin yung nangyari? At bakit natin gagawin yon? Kasi may mas importante tayong gagawin kesa dyan. Tinamay mo pa ako marami akong trabaho. Babe naman. Tsaka na lang yung mga trabaho na yan, pwede ba? Pakinggan mo muna ako. Ano ba yun? Dalihan mo na nga. Sorry ulit kung hindi ko nagawa yung pinagagawa mo sa akin. Sorry kung nasira ko credibility mo sa trabaho. Pero di ko naman yung sinadya. Alam ko may kasalanan din ako dahil naging busy ako. Pero naging busy lang naman ako kasi may hinanap akong bagay na gusto kong ibigay sa'yo ngayong araw. Teka, kukunin ko lang sa bulsa ko yung kahon. Ano yan? Eto, nakita ko na. Hala, bakit ka nakaluhod, Miko? Anong ibig sabihin? Will you marry me, Joybel?
Papadudot na tameme talaga ako nang mag-propose ng kasal sa akin si Miko. Pero imbes na matuwa o ma-excite dahil sa ginawa niya ay natabunan yon ng pagkainis ko lalo na sa ginawa niya. Ewan, bigla ko na lang din kasing naalala. Lumabas na mas importante sa akin ang deadline na mga ini-edit naming tarpaulin at banner, kaya naman aminado kong hindi ko na-appreciate ang proposal niya. Sa kabilang banda ay nakonsensya naman ako sa inasal at sinabi ko sa boyfriend ko. Bukod doon ay nag-no rin kasi ako. Ilang araw din kaming nagkatampuhan ni Miko hanggang sa ako na ang sumuyo sa kanya at nakipagbate. Sa huli naging maayos din kami at noong muli niyang inulit ang proposal niya sa akin ay naisip kong tumanggi ulit dahil hindi pa ako handang magpakasal sa kanya. Pero baka mag-away na naman kami kaya tinanggap ko na lamang. Masayang masaya si Miko ng mga panahong yon at aminado naman akong nahawaan na lamang niya ako ng kasiyahan niya. Noong tinanong ako ni Miko kung gusto ko bang ikasal sa simbahan ay sinabi ko na ayos lang sa akin na sa huwes na lang para tipid. Pero ayaw niya dahil minsan lang naman daw kaming ikakasal. Kaya hinayaan ko na lamang siya sa gusto niyang mangyari. Bale share kami sa mga gastusin since may ipo naman ako. Pero sinabi ni Miko na siya na lang ang gagastos para sa kasal namin. Plano niyang ikasal kami sa March 2024 pero sumapit na lang ang petsang yon ng taon ay hindi pa rin natutuloy ang kasal namin. Doon na inamin sa akin ni Miko na wala pa siyang ipon. Pero gusto na raw niyang magpakasal. Kaya naman nangutang muna siya sa akin. Nung una alanganin ako dahil pera yon at hindi rin naman maliit na halaga ang hihiramin niya. Pero nangako si Miko na babayaran na lamang niya ako at syempre mahal ko kaya pumayag ako. Umabot din ng 350,000 ang nagastos sa kasal namin. Dahil sa bongga ng setup at dami ng mga bisita na majority ay ang kanya. Kaya lang pagkalipas ng isang buwan ay nag-resign si Miko sa trabaho niya, Papa Dudut. Anong sabi mo? Wala ka ng trabaho? Oo, Bakit umalis ka sa trabaho mo? gusto ko naman magpahinga. Pagod na ako sa pagtatrabaho. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit ngayon lang kung kailan patapos na yung rendering period mo? Alam ko tututol ka. Pero kalmahan mo lang dahil plano ko lang naman magpahinga ng isang buwan. May ino-offer na trabaho yung kaibigan ko. Papatusin ko na yon kasi mas malaki naman sweldo kaysa sa dati kong trabaho. Anong trabaho yun? Sa call center daw. Pero dapat sinabi mo pa rin sa akin yung plano mong pagre-resign. Hindi nga ikaw na lang basta-basta yung nagdedesisyon. Baka nakakalimutan mo mag-asawa na tayo. Hindi ko nakakalimutan yon pero di ka ba nakinig? Kapag sinabi ko malamang tututol ka kasi gusto mo may trabaho tayong dalawa. Aba dapat lang naman talaga, di ba? Sa lagay ako lang yung magtatrabaho sa atin. Hindi ka ba nakakaintindi? Magpapahinga lang ako ng isang buwan tapos magkatrabaho uli ako. Hindi naman ako magiging palamunin kung yan ang iniisip mo. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin eh. Parang ganun na rin yun sa tono ng pananalita mo. Sorry na. Nagulat lang kasi ako sa pagre-resign mo. Kung iniisip mo na baka hindi kita mabayaran dun sa utang ko na ginamit sa kasal natin, kalmahan mo lang dahil babayaran kita. Kaya lang hindi isang bagsakan syempre. Alam ko namang hindi isang bagsakan pero may paggagamitan din ako sa pera na yun. Ipon ko yun eh. Alam kong ipon mo yun kaya nga babayaran ko rin, di ba? Wag mo lang ako madaliin kasi napapagod din ako. Ay! Tingnan mo tong tao na to. Kung umasta akala mo hindi niya asawa kausap niya. Bakit ba? Puro ka kasi pera. Nagmumukha ka ng pera. Hindi mo na naisip yung mararamdaman ko. Ako pa talaga yung mukhang pera? Eh sa hindi yan yung ina-expect ko na gagawin mo pagkatapos ng kasal natin. Tapos sasabihin mo hindi ko iniisip ang mararamdaman mo? Sino kaya sa atin yung hindi nagsabi na magre-resign siya sa trabaho niya? Diba ikaw? Oo na. Ako na. Ikaw naman talaga eh. Nabubwisit na talaga ako sa relasyon na to, ha? Ikaw pa talaga may ganang mabwisit. Tinanong mo ba ako kung masaya pa ako sa relasyon natin? Hindi na rin, no? Ikaw naman yung nauna eh. Kung umasta ka, akala mo naman naghihirap na tayo.
May makakain pa naman tayo para sa kaalaman mo. Hindi naman yung tungkol doon. Oh, ano nga? Basta, hindi mo rin naman ako maintindihan eh. Hindi raw. Pero naiintindihan ko na minamaliit mo ako. Saan naman ang galing yan? Pakiramdam ko lang. Palibhasa, malaki sinusweldo mo kaysa sa akin kaya ganyan mo ako tratuhin. Hindi yun ganon, kaya wag ka mag-imbento. Sus, kung alam ko lang talaga na susumbatan mo ako lalo ngayon na wala akong trabaho at nakikitira rito sa apartment mo. Hindi kita sinusumbatan at hindi ka nakikitira rito. Mag-asawa na tayo, di ba? Mag-asawa nga, pero parang hindi naman ganun pinaparamdam mo sa akin. Buti pa alis na muna ako. Uy, teka! Saan ka pupunta? Kina nanay, tulungan ko raw si tatay sa pag-aayos ng tubo ng tubig nila. Doon na lang muna ako para may pakinabang naman ako sa mundo. Papa Dudut, alam kong para kaming bata na nag-away ni Miko ng araw na yon. Pero hindi ko na rin kasi napigilan ang nararamdaman ko. Magkahalong tampo at inisyon na sumabog na lamang nang mag-decide siya na umalis sa pinagtatrabahuhan niya nang hindi ipinapaalam sa akin. Tulad nga ng sinabi ko, hindi na lamang kami magkasintahan dahil mag-asawa na kami. Bukod doon ay frustrated din ako sa perang inutang niya na hindi nga niya agad mababayaran. Dahil wala nang trabaho ang mister ko na mga panahong yon ay ako na ang sumalo sa responsibilidad niya sa kanyang pamilya. Ako ang nagpapadala ng pera sa kanila para may pambili ng pagkain at pambayad ng bills. Nangako naman sa akin si Miko na maghahanap ng pagkakakitaan. Pero napansin ko na lamang na wala naman siyang ginagawang effort para magkatrabaho. Hindi rin natuloy yung sinabi niyang papasok siya sa call center. Dahil mag-asawa na nga kami, ibig sabihin ang pera ko ay pera na rin niya. Doon ko na nga na-realize na napakatanga ng desisyon kong magpakasal sa kanya. Pero sa kabilang banda ay hindi ko naman alam na mawawala ng hanap buhay ang mister ko at ako ang aako sa lahat ng responsibilidad niya. Ayoko naman siyang i-pressure ng dahil lang doon kaya inuunawa ko pa rin siya sa abot ng aking makakaya. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay kaya ko. Aminado kong nahihirapan na rin ako ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, umabot na ng October 2024 pero wala pa ring trabaho si Miko. Ayoko man siyang i-pressure pero nahihirapan na rin akong saluhin ang lahat ng responsibilidad niya sa kanyang pamilya. Lagi niya kasi akong sinasabihan na dapat ay maawa at makonsensya ako dahil walang-wala ang pamilya niya kaya dapat kong abutan kahit papaano. At dahil asawa ko na nga siya ay magulang ko na rin ang mga magulang niya. Kaya lang dahil hirap na rin ako ay tinapat ko na ang asawa ko. Tinanong ko siya kung ano ang plano niya pero paulit-ulit lang ang sagot niya sa akin na sinusubukan naman niyang mag-apply ng trabaho. Pero sa nakikita ko ay kampante na siya dahil kumikita naman ako. Nagalit ako sa kanya at na-realize ko na maling-mali na pinakasalan ko pa siya. Pero alam ko na mahal ko naman siya kaya nalilito ako ng mga panahong yon. Isang araw ay nagsabi si Miko na gusto niyang saluhin ang negosyong burger stall ng kaibigan niya. Pero dahil wala siyang pera ay nanghiram na naman siya sa akin. Nung una ay ayaw ko sana pero hindi ko naman siya natiis kaya nagbigay ako ng 50,000 pesos. Makaraan ng isang linggo ay kinumusta ko ang negosyo ng mister ko at doon ko nga natuklasan ang katotohanan. Sorry babe, hindi ko talaga alam na mangyayari yun. Anong sorry? May magagawa pa ba yung pagsasorry mo? Wala, di ba? Naniwala lang naman ako sa kaibigan ko na mapapalaki pa niya yung perang hawak ko kaya ininvest ko. Pero na-scam kami. Anong gagawin ko? Hindi ko alam. Problema mo na yan. Joybell naman, huwag ka naman ganyan sa akin oh. Bakit?
Anong gusto mong gawin ko? Maawa sa'yo dahil na-scam ka? Kasalanan mo naman yan kasi nagpapapaniwala ka sa kaibigan mo eh. Wala namang kasalanan yung kaibigan ko rito. Nawalan din siya. Tinakbo rin yung pera niya. At ewan namin kung paano namin mababawi yun. Naglaho na lang na parang bula yung kausap niya. Ewan ko ba naman sa inyo? Sa kagustuhan nyo magkaroon ng easy money kaya nauto kayo sa ganyan. Sana man lang bago nyo pinasok inaral nyo muna. Aminado ako na medyo nasilaw talaga ako sa balik na pera pag nag-invest ako. Sana hindi na lang pala ako nagtiwala. Oo, kasi kung diniretsong binayad mo na yung perang hinira mo sa akin dun sa kaibigan mong may pasalong negosyo, di sana may pinagkakakitaan ka na ngayon. Hirap sa'yo, hindi mo rin ginagamit utak mo eh. Sobra ka naman magsalita. Nasasaktan ka? Oo, palagay mo sa akin ba to? Hindi, pero dapat lang naman na masaktan ka sa mga sinasabi ko para madala ka. Nadala na naman ako. Pero kung lugmok ka, mas lugmok ako. Wala na nga akong pera. Nadagdagan pa yung utang ko sa'yo. Buti alam mo! Alam mo, pagod na akong saluhin ka sa mga problema mo. Baka nakakalimutan mong ilang buwan na ang nakakalipas. Simula nung sinabi mong gusto mo lang magpahinga ng 1 buwan sa trabaho kaya ka nag-resign. Anong petsa na oh? Sa nakikita ko parang wala ka namang balak maghanap ng trabaho. Dahil kontento ka na may pinagkakakitaan ako. May sumasalo sa'yo, may nagbabayad ng bills, may sumusuporta sa pamilya mo. Alam ko naman yun. At nagpapasalamat ako dahil nandyan ka. Pero wag mo naman ako sumbatan oh. Bakit hindi kita susumbatan ni nagkapatong-patong na lang yung mga pagkukulang mo sa akin at sa relasyon natin? Huwag mo ko hawakan! Sobra ka na, Miko! Napaka-unfair mo! Ano ba tingin mo sa akin? Bangko? Na anytime pwede maglabas ng pera para sa pangangailangan mo at ang pamilya mo? Hindi ka ba naaawa sa akin? Nagkakandakuba na ako sa pagtatrabaho para matustusan mga bayarin natin. Tapos sa akin pa nakaasa pamilya mo? Ikaw pa talaga ang galit kapag hindi ako nakakapagbigay sa inyo. Ang kapal na mukha mo. Tapos lakas ng loob mo ipamukha sa akin na mag-asawa na tayo. Kaya dapat magkaramay na tayo sa lahat ng bagay. Oo, gano'n naman talaga yung mag-asawa. Pero bakit ako na lang yung laging dumadamay sa'yo? Paano naman ako? Sino na lang ang karamay ko? Sorry na, Joybel. Sorry na talaga. Pinakasalan kita dahil akala ko ikaw na talaga. Pero mukhang nagkamali ako sa desisyong yon. Kung pwede lang kitang hiwalayan ngayon din, di ginawa ko na. Please, wag mo akong hiwalayan. Magbabagong buhay na ako. Maghahanap na ako ng trabaho. Hindi na ako magiging pabigat. Pangako yan. Puro ka na lang salita! Kulang ka naman sa gawa! Papa Dudut, sobrang dismayado at galit ako kay Miko na mga panahong yon. Hindi ko kasi lubos sa kalain na mai-scam ang perang pinahiram ko sa kanya para sa pasalong negosyo niya. Lalong nadagdagan lamang ang sama ng loob ko sa mister ko. Kasabay ng utang niya sa akin na nagkapatong-patong na. Doon ko na nga na-realize na parang wala naman talaga siyang plano na bayaran ako kasi mag-asawa na kami. Kaya nga laking panghihinayang ko sa mga perang yon dahil hindi ko naman yon inipon ng isang gabi lang. At dahil nga sa mga nangyari nagkaroon ng lamat ang relasyon namin. Nanlamig ako kay Miko at nagsabi ako na ititigil ko na ang pagsuporta sa pamilya niya. Pagod na akong intindihin sila dahil may sarili naman akong problema at pinagkakagastusan. Ako nga, hindi nila naintindihan. Kaya lang makalipas ang 2 linggo ay nasangkot naman sa aksidente sa motor ang mister ko nung umangkas siya sa kaibigan niya dahilan para mabalian siya ng buto sa binti at maospital. Ako ang nagbayad ng hospital bills niya at nag-asikaso sa kanya ng mga panahong yon. Sobrang pagod na ako. Bagay na iniyak ko na lamang sa pinsang kong si Alisa nang pumunta ko sa kanila, Papa Dudut. Kung kailan magpapasko saka pa nangyaring aksidente sa asawa mo, Insan? Oo nga eh. Buti na lang hindi siya masyadong napuruhan. Pero bali naman yung buto niya sa binti.
Matagal-tagal ng gamutan pa rin. Pwede ba ako magsabi sa'yo, Insan? Siyempre naman, tungkol saan ba yun? Kay Miko. Kasi pagod na ako sa kanya. Oo, mahal ko siya, kaya lang nagsasawa na ako. Pakiramdam ko nakakulong ako sa marami at mabigat na responsibilidad sa kanya dahil nga mag-asawa na kami. Bakit naman ganun? Ewan ko. Simula nung nawalan siya ng trabaho, ako na yung sumusuporta sa pang-araw-araw naming gastusin sa apartment. Nakakaya ko naman dahil 2 pa lang kami at sinabi niya na magpapahinga lang daw siya ng 1 buwan sa pagtatrabaho. Pero lumipas na lang ang ilang buwan, wala pa rin siyang trabaho tapos dadagdagan pa ng pamilya niya na ako rin ang sumusuporta. Seryoso ba yan? Oo. Walang-wala na siya eh. Breadwinner pa siya kaya ako yung pinasalo niya sa responsibilidad sa pamilya niya. Ang kapal naman ng mukha ng asawa mo ah. Hindi ko akalain na ganyan pala ugali niya. Hindi na nahiya sa'yo. Nung una ayos lang naman sa akin dahil nga pamilya na rin trato ko sa pamilya niya. Mabait naman sa akin nanay at tatay niya kaya hindi ko sila matiis. Kaya lang habang tumatagal, hindi na ako masaya. Kahit natutulungan ko sila. Sinong magiging masaya? Kinargo mo sila. Hindi mo naman sila responsibilidad eh. Kung tutuusin, dapat sa pamilya nyo nang nakafocus si Miko, imbis na sa pamilya pa rin nila. Bakit? Wala na ba siyang ibang kapatid na nagtatrabaho? Meron naman. Pero nasanay na yata sila na siya yung sumasalo sa lahat. Hindi naman pwede yun. Kaya nga. Oh, tapos nasasanay naman si Miko na ikaw ang sumasalo sa lahat. Sobra naman siya kung ganun. Kaya nga pagod na ako. Yun lang ba yung pagkukulang niya sa'yo? Baka naman meron pa para madagdagan tong gigil ko sa asawa mo. Meron pa nga pero hindi ko nasasabihin. Sabihin mo na, magpinsa naman tayo eh. Ay, uy, ano pa bang ginawa ng damukol mong asawa sa'yo? Inutangan niya ako, tapos pinaskam niya yung hiniram niya. Bukod doon may utang din siya sa akin na ginamit namin nung kasal. Ano? Ang kapal talaga ng mukha. Sinabi ko naman sa kanya na ayos na sa akin yung simpleng kasal eh. Kahit ka sa West lang at yung pamilya na lang namin ang imbitahan. Kaya lang, gusto niya yung bongga dahil minsan lang naman daw ikakasal. Kaso wala pa siyang ipon noon pero gusto na raw niya magpakasal kami. Kaya yun, nangutang siya sa akin. Babayaran na lang daw niya. Ako naman si Tanga, naniwala sa kanya. Tapos pagkalipas ng 1 buwan, nalaman ko nag-resign sa pinagtatrabahuhan. Napakasira ulo pala talaga ng asawa mo, Insan. Hindi ko kinaya yung pagiging manggagamit at pabigat. Saan ka naman nakakita na inutang sa mapapangasawa yung pangkasal? Hanep! Kasalanan ko talaga to eh. Sana hindi ako nagpadalos-talos sa desisyon ko noong magpakasal sa kanya. Siyempre, nagmahal ka lang naman. Tsaka di mo naman alam na magbabago ugali niyang asawa mo nung kasal na kayo. Oo, feeling ko nakahanap siya ng oportunidad na gamitin ako. Wala na akong kawala kasi kasal na kami. Tapos ngayon panibagong problema ulit nung maaksidente siya. Grabe! Kung pwede lang ibalik yung nakaraan, sana hindi ko na lang nakilala si Miko. Papadudot, hindi ko na napigilang maglabas ng sama ng loob at hinanakit sa pinsang kong si Alisa. Alam ko na sa puntong yon ay mali ang napili kong lalaki na pakasalan. Pero nakukonsensya naman akong iwanan si Miko lalo na't ganon ang sitwasyon niya. Kaya pagkagaling ko sa bahay ng pinsang ko ay umuwi na ako sa apartment namin ng asawa ko para asikasuhin siya. Sa bawat araw na nagdaraan ay pinaparamdam ko kay Miko na dismayado ako sa kanya at sa mga desisyon niya sa buhay. Ewan ko kung may pag-asa pang manumbalik ang dati naming relasyon lalo na't pakiramdam ko ay unti-unti nang nawawala ang pagmamahal ko sa kanya. Para po akong kandilang nauupos. Hindi niyo naman ako masisisi at sobrang dismayado ako sa asawa ko. At kahit na paulit-ulit niyang sinasabi sa akin na magbabagong buhay na siya. Hindi ko alam kung saan ako lulugar. Kung maniniwala ba ako sa sinabi niya at bigyan siya ng tsansa muli o iwan na lamang siya pag gumaling na siya. Sana po ay mapayuhan ako ng mga kabarangay natin
Maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut. Sakaling mapili po ninyong i-area ang sulat ko sa Barangay Love Stories. God bless sa programa ninyo and more power sa inyong istasyon. Pabati na rin po ng Merry Christmas in advance sa mga kabarangay natin. Ang inyong kapuso at kabarangay forever na mag-aabang ng inyong mga advice. Ang inyong kabarangay, Joy Bell. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nalilito pa rin sa live ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever. Ang tunay na pagmamahal ay hindi tumitingin sa panlabas na katangian ng isang tao. Mas binibigyan ito ng atensyon ang kabutihan ng kalooban ng kanyang minamahal. Ikaw, kabarangay, handa ka bang magmahal ng isang tao na may kapansanan? Dear Papa Dudut, walang tawang hindi dumadaan sa mga matitinding pagsubok sa buhay. Kasi ang mga pagsubok daw na yon ang nagpapatatag sa ating pananampalataya sa buong may kapal. Minsan nga lang sa sobrang bigat na mga pagsubok ay hinihila na tayo nito pababa. Pero hindi dapat na maging dahilan yon para tayo ay sumuko sa buhay. Hello po sa inyo, Papa Dudut. Itago niyo na naman po ako sa pangalang Tanya. 38 years old, nakatira dito sa Pangasinan. Matagal ko nang libangan ang pakikinig sa radyo at syempre, ang inyong programang Barangay Love Stories, ang pinaka-paborito ko sa lahat. Sobrang nakaka-inspire kasi ang mga kwentong inyong binabasa. Umahanga din ako sa mga taong sumusulat para mag-share ng kani-kanilang kwento ng buhay, kaya eto ako ngayon at mag-share na rin ng kwento ko. Papa Dudut, 3 years old ako na magkaroon ako ng polio. Hindi na ako naipaggamot pa ng mga magulang ko dahil gipit din sila sa pera. Hanggang sa lumaki na nga ako habang ang kaliwang pa ako ay nanatiling maliit na lamang. Palagi tuloy akong may saklay para hindi ako gaanong mahirapan sa paglalakad. Naging tampulan din ako ng tukso ng mga kalaro at kaklase ko, Papa Dudut. Pero palagi rin namang nandyan ang kapatid kong si Kuya Joey para ipagtanggol ako. Siya na rin ang naging kasama ko hanggang sa mamatay na ang mga magulang namin, Papa Dudut. Nakarating din dito sa bahay. Kala ko aabutin pa ako ng 10:00 ng gabi. Mabuksan na nga tong pinto na makapasok na ako sa loob. Huh? Nakalak pala to. Baka tulog pa si Kuya Joey kasi hindi ko nasabing late ako makakauwi. Nasaan na ba yung susi ko dito sa bag? Hi, Tanya! Ay, kabayo! Sorry. Nagulat yata kita masyado. Muntik mo na tuloy mabitawan tong saklay mo. Karding, ikaw pala yan. Nakakainis ka. Aray! Ang lakas naman ng hampas mo sa balikat ko. Ay, sorry. Napalakas pala. Ikaw naman kasi. Alam mo naman magugulatin ako tapos bigla ka pang susulpot dyan. Hindi ko naman talaga sinasadya. Ewan ko sa'yo. Wala ka rin duty ngayon sa pawn shop? Wala. Iba yung secure na naka-duty doon ngayon. Kaya pareho kaming off-duty ni Joey. Ah, si Kuya Joey nga pala ang kailangan mo, no? Teka, bubuksan ko lang tong pinto kasi baka tulog pa yun sa kwarto niya.
Tatawagin ko na siya para makausap mo. Naku, wag na. Hindi naman kasi siya yung pakay ko dito sa inyo. Ha? Hindi si Kuya Joey? Sino? Ikaw, Tanya. Ako? Bakit ako? Kasi, Kasi? iaabot ko lang tong ulam na dala ko. Eto, nasa loob nitong paper bag. Wow naman! Medyo mabigat ang paper bag Parang ang daming laman na pagkain ito. Hindi naman masyado. Sakto lang. Fiesta kasi ngayon dun sa amin, kaya ayan, nagdala ako ng pagkain dito. Kasi hindi kayo nakapunta ni Joey. Nabanggit nga ni Kuya Joey na fiesta ngayon dun sa inyo. Tinanong niya kung gusto ko raw na samahan siya dun. Pero may trabaho ko sa factory, kaya sabi ko hindi ako pwede. Hindi na rin pala siya tumuloy na pumunta sa inyo. Salamat nga pala dito. Oh, Tanya, nandiyan ka na pala. Sorry, naila ko pala tong pinto. Ayos lang, Kuya Joey. Oh, Carding, anong ginagawa mo dito? Nagdala lang ako ng pagkain para sa inyo ni Tanya. Kasi hindi na kayo nakapunta sa bahay namin. Oo nga, pasensya na Napasarap kasi ang tulog ko. Kaya tinamad na rin ako umalis ng bahay. Lika, pasok ka muna. Hindi na, aalis na rin ako. Dinala ko lang talaga yan. Sige Tanya, mauna na ako. Okay, ingat ka. Salamat ulit. Halika na dito sa loob, Tanya. Sakto kasi luto ng sinaing ko. Kaya sabay na tayong kumain. Sige, Kuya Joey. Ang dami pala nitong dinalang pagkain ni Carding. May kaldereta, menudo, adobong manok, pansit. Tapos meron ding leche flan at ubi dito. Kaya pala medyo mabigat talaga tong paper bag nang inabot niya sa akin kanina. Magtataka ka pa ba? Dadamihan niya talaga ang mga pagkain na yan kasi alam niya nakasama kitang kakain ng mga yan. Si Kuya Joey, inaasar na naman ako kay Carding. Sinasabi ko lang naman kung ano yung napapansin ko. Ano naman yung napapansin mo? Na may gusto siya sa'yo. At alam ko na nararamdaman mo rin yun, Tanya. Naku, Kuya Joey, huwag mo nga bigyan na mali siya yung ginagawa ni Carding. Mabait lang talaga yung tao. Lalaki ako, Tanya. Alam ko yung mga ganong galawan niya. Tsaka umamin na rin siya sa akin na gusto ka niya at gusto kanyang ligawan. Ang sabi ko naman sa kanya, dahil matagal ko na siyang kaibigan, alam ko na mabait siya. At nasa iyo na lang kung bibigyan mo ng pagkakataon si Carding na maipakita na seryoso siya sa nararamdaman niya, Tanya. Papadudot, may pagka-protective din talaga sa akin ang kapatid kong si Kuya Joey. Tagapagtanggol ko siya mula sa school o sa mga kapitbahay namin na nanunukso sa akin ng mga bata pa lamang kami nang dahil sa paa ko. Siya talaga ang nangaaway sa mga ito para tigilan ako. Naging protective din siya pagdating sa mga lalaki na gustong manligaw sa akin. Kaya nga nakapagtataka na pagkatapos niyang ipakilala sa akin si Carding noon, na kanyang katrabaho ay panay ang tukso niya sa aming dalawa. Ramdam ko naman, Papadudot, na may espesyal na pagtingin sa akin si Carding. Dahil madalas nga itong pumupunta sa bahay para magdala ng pagkain o kaya ay hahanapin si Kuya Joey kahit alam nitong nasa trabaho. Dahil pareho silang security guard sa isang pawn shop sa bayan. Ang mangyayari tuloy ay papatuloyin ko siya sa loob ng bahay para doon na siya maghintay kay Kuya Joey. Tapos magkakakwentuhan na kami ng iba't ibang bagay na naging daan para mas makilala namin ang isa't isa. Hindi nga nagtagal, Papadudot, ay naging magkarelasyon na rin kami ni Carding. Ganda talaga dito sa park, no? Ang relaxing maglakad-lakad. Ang presko rin kasi ng hangin dito. Kaya nga gusto ko talaga na pinapasyal mo ako dito. Kasi mas nai-enjoy ko kaysa nasa loob tayo ng mall.
Upo muna tayo sa bandaron. Sige, sakto may mahabang upuan doon. Alalayan na kitang makaupo, mahal. Mahal, kahit may saklay ako at maliitong kanang pa ako, kaya kong umupo mag-isa. Sabi ko nga, mahal. May gusto ka bang kainin? Wala naman. Sigurado ka? Oo, Pwede akong bumalik dun sa nadaanan nating nagtitinda ng banana Q sa buko juice kung gusto mo. busog pa ako, mahal. Kumain kasi tayo kanina ng fishball at kwek-kwek. Sinamahan pa natin ng gulaman juice. Kaya hanggang ngayon hindi pa ako nakakaramdam ng gutom. Kaya huwag kang mag-alala sa sikmura ako. Sige, mahal. Tingnan mo yung mag-asawa dun sa kabilang upuan, no? Ang saya nilang panoorin kasama ang dalawang anak nila. Sila yung nakasabay nating kumain dun sa may fishballan, di ba? Oo, narinig ko nga na sabi nung isang bata na ngayon lang ulit sila nakapamasyal kasama ng tatay nila. Kasi parang nagtatrabaho yata sa malayo yung tatay nila at ngayon lang ulit nakauwi. Ikaw, mahal ah. Chismoso ka. Hindi naman. Malakas lang talaga magsalita yung bata kanina. Pero nakakatuwa talaga silang panoorin. Kapag nagkaanak tayo, gusto ko na ganyan din kasimple ang magiging buhay natin. Palagi tayong mamamasyal sa park na gaya nito. Ayoko sa mall kasi may ingay doon tsaka masyadong maraming tao. Hindi kagaya dito na presko talaga ang hangin. Nakakatuwa ka naman, mahal. Alam mo, sa totoo lang, akala ko nung una, gusto mo lang na makatipid tayo sa mga date natin. Kaya sinasabi mo na mamamasyal na lang tayo dito sa park kahit paulit-ulit lang ang mga nakikita natin. Yun pala, totoong nag-e-enjoy ka dito. Sobra ako nag-e-enjoy dito kasi pakiramdam ko, totoong saya yung nakikita ko sa mukha ng mga taong nandito. Yung saya na hindi matutumbasan ng kahit na anong halaga ng pera. Yung saya na mararamdaman mo lang kapag kasama mo ang mga taong mahal mo. Kagaya ng pamilya na yan, wala silang kahit na anong dalang mamahalin na laruan o gamit. Magkakasama lang sila pero bakas sa mga mukha nila na sobrang masaya sila. At gusto ko maging ganun din ang pamilya na bubuuin natin sa hinaharap. Bakit hindi ka na nagsalita dyan, Carding? Tapos grabe ka pa makatitig sa mukha ko. Wala lang. Naisip ko lang kasi na ang swerte talaga ng mga magiging anak natin kasi ikaw ang nanay nila. Ay naku, binubola mo pa ako. Hindi ah, totoo yung sinasabi ko. Sobrang swerte ko sa'yo. Mahal, birthday pala ni Mama sa susunod na linggo. Isasama kita sa bahay para maipakilala na kita sa kanya. Ha? Pwede bang sa ibang araw na lang? Mahal, matagal na kitang gustong ipakilala kay Mama. Ilang buwan na tayong magkarelasyon pero ni minsan, hindi pa kita nadadala sa bahay para makilala mo siya. Saka, matagal na rin kitang naikukwento sa kanya. Matagal ka na rin niyang gustong makilala. Kaya pumayag ka nang isama kita sa bahay. Huwag kang mag-alala, mabait si Mama at sigurado ako na magkakasundo kayong dalawa. Papadudod unang beses kong nakilala si Carding noong maghatid ako ng pagkain kay Kuya Joey sa pawn shop kung saan sila nagtatrabaho bilang mga security guard. At nang ipakilala siya sa akin ng kuya ko at nag-shake hands kami, ay hindi niya kaagad binitawan ang kamay ko at grabe ang titig niya sa mukha ko. Medyo nahiya tuloy ako nang tuksuhin na kami ni Kuya Joey. Binitawan na rin ni Carding ang kamay ko habang ramdam ko ang pag-init ng pisngi ko. Mula nga noon ay gumawa na ng paraan si Carding para mapalapit siya sa akin. Noong una ay ayoko talaga siyang i-entertain. Kasi takot ako na magtiwala sa lalaki at pumasok muli sa isang relasyon. Takot akong umasa at masaktan. Pero si Kuya Joey na rin ang naging tulay para kahit papaano ay unti-unti kong maibigay ang puso at tiwala ko kay Carding. Hindi naman kasi talaga siya mahirap mahalin. Lalo na at pinaramdam niya sa akin na tanggap niya ang kapansanan ko. Nahihiya kasi ako na makipag-date sa kanya noong una dahil alam kong pagtitinginan lamang kami ng mga tao sa paligid. Nang
nang dahil sa maliit na kanang pa ako. Gwapo pa naman si Carding at marami ang mag-iisip na hindi kami bagay sa isa't isa. Pero sa tuwing magkasama kami ni Carding, Papa Dudut, gusto niya na palaging hawak ang kamay ko at nakakbay siya sa akin. Gusto niyang maramdaman ko kung gaano siya kasaya na ako ang girlfriend niya. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, bago si Carding ay may naging unang boyfriend na ako noon. Sobrang minahal ko siya at sineryoso at akala ko ay ganon din siya sa akin. Nagsimula na nga akong bumuo ng mga pangarap para sa aming dalawa. Umasa na ako na kami talaga hanggang sa huli. Dahil nararamdaman ko naman na mahal niya rin ako. Pero nang ipakilala niya ako sa mga magulang at kapatid niya ay biglang nagbago ang lahat. Nanlamig siya sa relasyon namin hanggang sa tuluyan na siyang hindi nagparamdam. At alam ko na ang kapansanan ko sa kanang paa at pagkakaroon ng saklay ang dahilan kung bakit bigla na lamang niya akong iniwanan. Yon ang dahilan, Papa Dudut, kung bakit ako takot nang magkaroon ng pagkakataon na ipapakilala daw ako sa mama ni Carding. Natatakot ako noon na baka bigla na lamang ding magbago si Carding at maisip niya na hindi pala kami talaga bagay. Na baka hindi rin ako matanggap ng mama niya. At maging dahilan yon para hiwalayan niya ako. Solong anak pa naman siya ng mama niya at sigurado ako na hindi nito gugustuhin na mapunta si Carding sa isang babaeng may kapansanan na kagaya ko. Siyempre, hindi ko yon sinasabi kay Carding at gumagawa na lamang ako ng iba't ibang dahilan para hindi ako makasama sa bahay nila sa tuwing yayayain niya ako doon. Naniwala naman siya na hindi ako pwede sa araw ng birthday celebration ng mama niya. Nagkataon kasi na may pasok ako sa trabaho. Ilang beses ko pang tinanggihan ang mga imbitasyon niya noon. Kaya lang syempre pwedeng maubos din ang mga dahilan na yon. Sa bandang huli ay pumayag na ako sumama kay Carding para maipakilala na niya ako sa mama niya, Papa Dudut. Tikman mo nga tong sarsa na menudo ko kung sakto na ang lasa. Sige, ilagay ko lang tong mga plato dito sa lamesa. Mukha namang luto na rin ang karne nito. Mahal, saan na? Eto oh, tikman mo na tong isang kutsara ng sarsa na may kasamang maliit na karne ng baboy. Hindi na masyadong mainit yan, mahal. Masarap. Talaga? Okay na ba? Oo, saktong-sakto ang pagkakaluto mo ng karne ng baboy. Saka sobrang sarap nitong sarsa ng menudo. Hindi mo ba ako binubola, ha? Nagsasabi ako ng totoo, mahal. Sigurado akong magugustuhan ni mama tong niluto mo. Favorite pa naman niya tong menudo. Sana nga magustuhan niya rin kasi baka mamaya magkaiba kayo ng panlasa. Nasaan na nga pala siya? Pauwi na rin yun. Ang sabi naman niya, hindi siya gagabihin sa bahay ni na tita. Ay nako, Si mama na yun. abutan pa ng ulan sa Mahal, labas. kinakabahan ako. Mabait si mama, kaya relax ka lang, mahal. Carding, nakapagluto ka na ng hapunan? Ang lakas kasi ng ulan kaya hindi na ako nakadaan sa karinderya. Oh, may bisita pala tayo. Ma, si Tanya, girlfriend ko. Tanya, siya naman ang mama ko. Magandang gabi po, tita. Magandang gabi rin sa'yo. Nagluto po si Tanya ng paborito niyong pork menudo. Maupo na po kayo, kasi nakapaghain na rin po ako. Yung ulam na lang po ang ilalagay ko sa lamesa. Okay. Alalayan na kita, mahal. Kaya ko maglakad papunta dun sa may lamesa. May saklay naman ako kaya hindi ako matutumba. O sige, ako na lang maglalagay ng ulam sa lamesa. Eto na ang masarap na menudo na luto ni Tanya. Ipaglalagay na kita ng ulam sa mangkok, ma.
Eto po. Salamat, titikman ko na to. Ano pong lasa, ma? Masarap, di ba? Medyo matabang pero pwede nang pagtiyagaan. Nakulangan po yata sa toyo. Pasensya na po, tita. Medyo iba lang talaga ang panlasa ni mama. Minsan kahit okay na ang lasa, medyo matabang pa rin para sa kanya. Matagal ka na bang pilay, Tanya? Ma, Nagtatanong lang naman ako kasi hindi mo sinabing pilay pala ang girlfriend mo, Carding. hindi naman kayo nagtanong noon. Paano ako magtatanong, hindi ka naman nagpapakita ng kahit anong litrato niyong dalawa? Tsaka wala namang masama sa tanong ko, di ba, Tanya? Pero ma, Carding, ayos lang. Wala naman talaga masama sa pagtatanong ni tita. Bata po ako na magkaroon ako ng polio, tita. Hindi rin po ako agad na ipagamot ng mga magulang ko noon. Kaya tuluyan na po akong napilay. Eh hindi ba namamana yan? Paano kung magkaroon din kayo ng anak ni Carding na kagaya mo? Pilay o malita mga paa, eh di magiging abnormal din siya. Magkakaroon pa ako ng abnormal na apo. ma, hindi abnormal si Tanya. Oo, pilay po siya. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi na siya normal. Hindi rin po namamana ang sakit na polio. Kaya wala po kayong dapat na alalahanin. Siguraduhin mo lang kasi ayoko magkaroon ng apo na may kapansanan. Ay, Carding, ikuha mo nga ako ng toyo nang malasahan ko naman tong kinakain ko. Sige po. Papadudod sa unang beses na nakilala ko ang mama ni Carding ay naramdaman ko kaagad na hindi ako gusto nito para kay Carding. Sa paraan ng mga tingin, pakikipag-usap at pag-uusisa niya sa akin ay alam kong pinaparating niya na hindi kami bagay ni Carding. Nang maihatid ako ni Carding sa bahay namin ay humingi naman siya ng pasensya at sinabi niya na ganun lang daw talaga ang mama niya. May pagkasuplada at mataray sa unang beses na makilala nito ang isang tao. Pero sigurado naman daw siya na nagustuhan ako ng mama niya. Hindi ko sinabi sa kanya pero sigurado rin ako na kabaligtaran noon ang totoong nangyari. Papadudod sa mga sumunod na beses na pagkikita namin ng mama ni Carding ay walang pagbabago sa naging paraan ng pakikipag-usap nito sa akin. Palaging masungit o matalim ang kanyang mga tingin. Hindi ko na tuloy napigilan na sabihin kay Carding ang tungkol doon. Sinabi ko sa kanya na alam ko naman na hindi talaga ako gusto ng mama niya at natatakot ako na mawala siya sa akin ng dahil doon. Papadudot na nga ako si Carding na kailanman ay hindi siya mawawala sa akin. Mahal niya raw ako at wala siyang pakialam sa sasabihin o iisipin ng ibang tao. Kaming dalawa raw ang magsasama at bubuo ng isang pamilya kaya hindi siya makikinig sa ibang tao. Kahit pangaraw paghiwalayin kami ng mama niya, hindi siya susunod. At tutuparin niya raw ang pangako niya na ako lamang ang babaeng mamahalin niya. Nagawa niya ang patunayan yon sa akin nang makalipas ang isang taon ay pinakasalan niya ako at nagkaroon kami ng 3 anak, papadudot. Grabe, nakakapagod maglaba. Buti na lang at hindi masyado mainit ang panahon. Makaupo nga muna dito sa sofa na matiklop ko na itong mga tuyong damit dito. Ang bango ng gamit kong sabon na panlaba ngayon. Hindi amoy kulob ang mga damit namin, lalo na tong uniform ng mga bata. Hello, mahal. Oh, mahal! Akala ko mga hapon ka pa makakauwi mula dun sa bahay na kumpare. Nalasing kagad si kumpare kaya ayun, umuwi na lang din kami. Kasi nakakaiya naman kay kumare na kami na lang ang aasikasuhin niya. Grabe naman kasi yan si kumpare. Kapag birthday niya, ang lakas magyaya ng inuman. Pero siya naman tong pinakamabilis na malasing sa inyo. Yan din ang sabi ko sa mga kasama namin kanina. Kaya ako na rin ang nagyayang umuwi na lang kami.
Pinagpapawisan yung leeg mo, mahal. Katatapos ko lang din kasi maglaba. Mukhang masyado ka napagod. Hindi naman. Mabuti nga at hindi masyado mainit kanina nung naglaba ako sa may likod ng bahay. Mas mainit pa dito sa loob ng bahay. Tulungan na nga kita dyan sa pagtitiklop mo ng mga damit natin. Wag na. Matatapos na rin naman ako dito. Sige, ako na lang ang magluluto ng ulam natin para sa tanghalian. Sigurado ka? Oo naman. Bakit mo naman natanong yan? Wala lang. Baka kasi lasing ka na rin kagaya ni kumpare at masira pa ang lasa ng ulam na lulutuin mo. Grabe naman. Wala ka bang tiwala sa akin? Medyo wala, mahal. Baka lang kasi masayang pa yung lulutuin mong ulam kapag hinayaan kita sa kusina. Kaya ako na lang ang magluluto pagkatapos ko dito. Kaya kong magluto, mahal. Pero kung mapilit ka, sige, ikaw na lang. Ewan ko sa'yo. Nasaan ang mga bata at kayong dalawa lang ang nandito sa sala? Ma, mano po? Kaawaan ka ng Diyos. Nakita kong bukas ang pinto kaya dumiretso na ako ng pasok dito sa loob ng bahay niyo. Ma, O Tanya, huwag ka nang tumayo dyan. At baka mahirapan ka pa. Eto na ang kamay ko at magmano ka na. sige po, ma. Mano po. Dito na po kayo maupo, ma. Nagtitiklo pa po kasi ng mga damit si Tanya. Sige, at medyo masakit na rin ang mga tuhod ko dahil nasiraan ang jeep na sinakyan ko kung kailan malapit na dito sa bahay niyo. Nilakad ko na lang kasi wala na rin namang ibang jeep na dumadaan sa kalye na yon. May dala nga pala akong gulay, prutas at karne ng manok dito kasi baka wala na namang laman ng refrigerator ninyo. Kakapamalengke lang din po namin ni Tanya kahapon. Pero thank you dito sa mga dala nyo, ma. Teka, nasan nga ang mga bata at hindi ko nakikita dito sa bahay ninyo? Nandun po kina Kuya Joey, ma. Uuwi po sila bago magtanghalian. Ganon ba? O sige, maaga pa naman kaya magluluto na ako. Ako na po ang magluluto. Ako na. Ituloy mo na lang yung ginagawa mo at pagkatapos, walisin mo na rin tong sahig ninyo. Napakaalikabok! Kitang-kita ang mga dumi sa sahig, parang walang nanay na naglilinis dito. Ay, hirap talaga kapag hindi maayos ang babae sa bahay. Nagiging dugyot ang paligid, pambihira. Papadudot masasabi ko na napakaswerte ko sa asawa kong si Carding kasi buong puso niya akong tinanggap bilang asawa niya. Minahal niya ako at kailanman ay hindi niya sinaktan. Kahit noong magkasintahan pa lamang kami ay wala siyang ibang pinaramdam sa akin kung hindi puro pagmamahal lamang. Kahit pa nga sinusungitan ako ng mama niya ay gumagawa siya ng paraan para maipagtanggol ako. Siyempre ayaw naman niyang mabastos ang mama niya, kaya naman pinapakiusapan na lamang din niya ako na pagpasensyahan ito kasi tumatanda ng araw. Hindi ko talaga akalain noon na darating ang araw na magpapakasal kami ni Carding, Papadudot. Magkasama pa nga kami ni Carding noong ipaalam niya yon sa mama niya. At grabe ang naging pagtutol nito. Ilang beses na tinanong ng mama niya kung sigurado na raw ba si Carding sa desisyon nito. Kung sigurado na raw ba ito na pakakasalan ng isang kagaya ko. Doon na nagsalita si Carding sa kauna-unahang pagkakataon. May nahon ng boses niya nang sabihin niya sa mama niya na wala namang mali sa akin. Mahal niya ako at pakakasalan niya ako sa ayaw at sa gusto ng mama niya. Naluha ako noon dahil mas naramdaman ko ng mga oras na yon ang pagmamahal niya sa akin. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot sa kabilangan ng labis na pagtutol ng mama ni Carding sa kasal namin, tinuloy pa rin ni Carding ang pagpapakasal sa akin at bumukod na nga kami ng bahay. Umupa kami ng bahay na hindi kalakihan pero sapat lamang sa pamilya na plano naming buuin noon. Ilang taon nang lumipas ay nabigyan nga kami ng 3 anak. May sarili na ring pamilya noon si Kuya Joey at ng mga panahon na yon ay wala na akong mahihiling pa. Kasi masasabi ko na sa wakas ay natagpuan ko na sa piling ni Carding ang totoong pagmamahal. Pareho naming pinagsusumikapan na maibigay ang pangangailangan ng aming mga anak.
Kaya lang Papa Dudut ay dumating ang panahon na kinailangan naming dumaan sa isang matinding pagsubok. Nagkaroon ako ng sakit sa bato at naoperahan. Dahilan yon para mahinto ako sa pagtatrabaho. Nagkasakit din noon ng hika ang bunso naming anak kaya may mga gamot at vitamins kami na kinailangang bilhin para sa kanya. At ang lahat ng gastusin na yon para sa aming pamilya ay sinalo ng asawa kong si Carding, Papa Dudut. Mahal, ginabi ka na yata ng uwi ngayon. Oo nga eh. Nag-meeting pa kasi kami kanina. Gusto mo bang kumain na o magpapahinga ka muna? Magpapahinga muna ako dito sa sofa. Nakakapagod kasi ang traffic sa bayan kanina. O sige, tatabihan na lang din muna kita. Mahal, kinausap nga pala ako ng manager namin. Anong sinabi niya sa'yo? Plano ng agency namin na ilipat ako sa Tarlac para sa bagong bukas na pawn shop. Tarlac? Ang layo naman nun, mahal. Kaya nga eh. Pero libre daw ang boarding house na titirhan namin doon. Magkakaroon din kami ng food at transpo allowance. Tapos tataas din ng konti ang sweldo namin. Kaya nga gusto ko na sanang pumayag sa paglipat sa akin ng agency sa Tarlac. Pero ang layo kasi nun, mahal. Mapapalayo ka sa amin ng mga bata. Alam ko, at hindi rin yun madali para sa akin. Ayoko malayo sa inyo, pero kailangan nating magtiis. Lumalaki ang mga gastusin dito sa bahay, lalo na't nasa elementary na ang 3 anak natin. At ito ang naisip kong paraan para hindi tayo masyadong mahirapan sa mga gastusin. Mahal, umiiyak ka na naman. Kasalanan ko kasi to eh. Kasalanan ko kung bakit tayo nahihirapan ngayon. Lalo ka na. Hindi naman ako nahihirapan. Ginagawa ko lang ang responsibilidad ko, mahal. Responsibilidad ko kayo ng mga bata. Bilang ako ang padre de pamilya sa bahay na to. Pero gusto ko pa rin na makatulong. Gusto kong patunayan sa mama mo na hindi totoo ang sinasabi niya na wala akong silbi sa buhay mo. Mahal, dati ko pa sinasabi sa'yo na hindi mo kailangang pakinggan ang mga sinasabi ni mama. Pagpasensyaan mo na lang kung minsan masasakit ang mga salita na lumalabas sa bibig niya. Ang mahalaga naman na ipapakita natin sa kanya na kaya natin bigyan ng maayos na buhay ang mga anak natin. Kaya nating maging mabuting magulang sa kanila. Kaya wala na tayong dapat pang patunayan kay mama o sa kahit na sino pang tao sa paligid natin. Carding, ni minsan ba sa buhay mo may parte na nagsisi ka na pinakasalan mo ko? Kahit kailan, hindi ako nakaramdam ng kahit na anong pagsisisi. Talaga? Oo, kasi mula nung makilala kita, alam ko na kaagad sa sarili ko na ikaw ang babae na gusto kong pakasalan at makasama habang buhay. Kahit na hanggang ngayon hindi pa rin ako tanggap ng mama mo. Palagi kong sinasabi na wala akong pakialam sa sinasabi ng ibang tao. Isa lang naman ang mahalaga sa akin, yung tapat na relasyon natin sa isa't isa. Tanya, ikaw yung babae na matagal ko nang pinagdarasal sa Diyos na dumating sa buhay ko. Ikaw ang nag-iisang babae na paulit-ulit kong ipagdarasal na makasama ko pa ng mas matagal. At ikaw lang ang babaeng mamahalin ko hanggang sa huling sandali ng buhay ko. Papadudot nang huminto ako sa trabaho, na guilty talaga ako noon. Pakiramdam ko ay naging wala kong silbi na ilaw ng tahanan noon. Walang silbi para sa asawa ko. Kaya naman may mga oras na nakikita ako ni Carding na umiiyak sa kwarto namin. At dahil kilala ako ng asawa ko ay hindi ko na kailangan pang sabihin sa kanya ang totoong dahilan.
Niyayakap niya lamang ako at sinasabi niya na wala akong dapat na alalahanin. Dahil siyang padre di pamilya, hayaan ko raw na gampanan niya ang papel niya sa buhay namin ng pamilya niya. Papa Dudut, ayoko talaga na malayo sa amin ng mga bata si Carding. Kung ako lang ang magdidesisyon ay hindi ko siya papayagan na ma-assign sa Tarlac. Pero alam ko rin na mas kailangan namin ng pera, lalo na para sa mga anak namin, na noon ay sabay-sabay nang nag-aaral. Ayaw naman naming humingi ng tulong sa mama ni Carding at ayaw naming iasa sa ibang tao ang pangangailangan ng pamilya namin. Magtutulungan kaming mag-asawa sa abot ng aming makakaya. Kaya lang panibagong pagsubok ang dumating sa buhay ko noon. Nagkaroon ng gulo at nakawan sa pinagtatrabahuhan na pawn shop ng asawa ko. Papa Dudut, nabaril at napatay ang asawa kong si Carding dahilan sa pangyayaring yon. Tanya, eto ang kape oh. Salamat, kuya. Wala na masyadong bisita sa sala kaya pumasok muna ako dito sa kusina. Tulog na rin ang mga bata. Ang asawa ko munang nandun sa sala para mag-asikaso kung may dumating man na makikiramay sa unang gabi ng burol ni Carding. Salamat ulit, kuya. At nandito kayo ng asawa mo ngayon. Aba syempre naman, hindi pwedeng hayaan kita na mag-isa. Kung hindi, malalagot ako sa asawa mo kung nasan man siya ngayon. Ikaw talaga, kung ano-ano pa yung sinasabi mo. Gusto ko lang na pagaanin kahit paanong loob mo. Pumunta na ba dito ang biyenan mo? Hindi pa, Kuya Joey. Ako lahat ang nag-asikaso ng para sa burol ni Carding. Pagkatapos kong ipaalam sa kanya kahapon na wala na si Carding, hindi na siya sumagot pa sa mga tawag o text ko sa kanya. Hindi rin madali sa kanyang nangyari. Sigurado ako na kapag medyo gumaan ang pakiramdam niya, pupunta na rin siya dito sa bahay niyo. At sigurado ako na kapag pumunta siya dito, panunumbat lang ang matatanggap ko mula sa kanya. Kasi nang dahil sa akin, nawala ang kaisa-isa niyang anak. Tanya, wag mong sabihin yan dahil hindi totoo yan. Wala ka namang kahit na anong kasalanan sa nangyari. Walang may gusto na nangyari kay Carding. Pero kung hindi ako naging mahina, kung may silbi lang ako bilang asawa ni Carding, hindi niya na kinakailangan magtrabaho sa malayo. Hindi siya mamamatay. Huwag mo ngang paulit-ulit na sinisisi ang sarili mo. Alam mong ayaw ni Carding na naririnig yan mula sa'yo. Kasi naging mabuti kang asawa sa kanya at nanay sa mga anak niyo. Ewan ko, Kuya Joey. Sa totoo lang, hindi ko na talaga alam. Hindi ko na alam kung paano pa ako magpapatuloy sa buhay nang hindi kasama ang asawa ko. Isipin mo mga anak mo, Tanya. Sila ang gawin mong dahilan para maging matatag ka. Kailangan mong magpakatatag para sa mga bata. Dahil ikaw na lang ang meron sila. Kaya hindi ka pwedeng mawala sa kanila. Tanya, Ma, pinapasok na ako ng asawa ni Joey. Pinatuloy niya ako dito sa kusina dahil nandito ka raw. Pwede ba kitang makausap? opo, Ma. Punta muna ako sa sala, Tanya. Sige, Kuya Joey. Pasensya na kung ngayon lang ako nakapunta. Ayos lang po. Naiintindihan ko. Kumain ka na ba? Ma, sorry po. Sorry. Bakit ka nagsusorry? Kasi kasalanan ko po kung bakit nangyari to kay Carding. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Tanya. Wala kang kahit na anong naging kasalanan. Alam ko na naging mabuti kang asawa sa anak ko at saksi ako ron kahit hindi maayos ang pakikitungo ko sa iyo. Tanya, pasensya ka na sa akin, ha? Lalo na sa naging pagtrato ko sa iyo noon.
Hindi po kayo galit sa akin? Hindi. Walang dahilan para magalit ako sa iyo. At sa totoo lang, nung isang araw bago mawala si Carding, tinawagan niya ako. Sinabi niya sa akin kung gaano niya ako namimiss at kung gaano niya ako kamahal bilang mama niya. At hindi lang yun, Tanya. Nang gabi na yun, sinabi ni Carding kung gaano siya kaswerte na ikaw ang napangasawa niya. Tinawagan niya rin po kayo? Oo, sinabi niya rin sa akin lahat ng mabubuting katangian na meron ka. Yung magagandang bagay tungkol sa'yo na pilit kong binaliwala. Tanya, alam ko naman na hindi pa huli ang lahat. Mula ngayon, kahit wala na ang anak kong si Carding, ituturing pa rin kitang bahagi ng buhay ko. Kayo na mga apo ko. At sana, ganun ka rin sa akin. Sana mapatawad mo ko sa lahat ng hindi magandang pakikitungo ko sa iyo. Hindi niyo po kailangang humingi ng tawad, Ma. Dahil kahit kailan po, hindi nawala ang respeto ko sa inyo bilang nanay ng lalaking minahal at pinakasalan ko. Salamat. Salamat at sa wakas po, tinanggap niyo na rin po ako para kay Carding. Salamat po, Ma. Papa Dudut, bago pa umalis si Carding sa bahay para magtrabaho sa Tarlac ay ilang beses ko pa siyang kinausap kung hindi na ba talaga magbabago ang isip niya. Kailangan niya ba talagang tanggapin ang pagtatrabaho ng malayo sa amin? Pero sa huli hindi na rin siya nagpapigil. Malaki rin kasi ang tinaas ng sweldo niya, libre ang boarding house nila doon tapos may transport food allowance pa na madalas ay hindi niya ginagastos para maidagdag sa ipapadalang pera sa amin. Palagi naman siyang tumatawag sa amin para kumustahin kami at umuwi siya ng isang beses sa 2 buwan. Mahal din kasi ang pamasahe, kaya mas pinipili na lamang niya ang magtipid. Naalala ko pa yung huling gabi na nakausap ko si Carding, Papa Dudut. Binilinan niya ako na palaging iingatan ang sarili ko at ang mga bata. Sinabi niya rin noon kung gaano niya ako kamahal at kung gaano siya kaswerte na ako ang napangasawa niya. Naiyak nga ako sa pag-uusap namin na yon. Hindi ko alam pero iba na ang pakiramdam ko ng gabi na yon kaya sinabi ko ring lahat ng nararamdaman ko para sa kanya. Nagpasalamat ako kasi dumating siya sa buhay ko at nagpasalamat ako kasi minahal niya ako ng totoo. Papadudot nang makatanggap ako ng tawag mula sa pinagtatrabahuhan ni Carding at malaman ko ang nangyari sa kanya ay muntik na akong himatayin ng mga oras na yon. Mabuti na lamang at nasa bahay si Kuya Joey kaya nagawa niya akong alalayan. Ayoko pa rin maniwala na totoo ang sinasabing yon ng katrabaho ni Carding hanggang sa unang gabi ng burol ng asawa ko. Pilit akong nagpakatatag. Kahit gusto ko nang maglupasay sa tindi ng hinagpis na nararamdaman ko. Pinilit kong magpakatatag para sa mga bata dahil ayokong makita nila akong pinanghihinaan ng loob. Ako na lamang ang makakasama nila kaya kailangan kong ipakita sa kanila na matatag ako. Sigurado rin ako na yon ang gustong makita sa akin ni Carding. Papadudot, ang hindi ko talaga inaasahan ng gabi na yon ay ang pagyakap na ginawa sa akin ng mama ni Carding. Ang akala ko talaga noon ay galit at sumbat ang ibibigay niya sa akin. Akala ko ay sisisihin niya ako sa pagkamatay ng asawa ko. Dahil sa totoo lang ay may parte sa akin ng sinisisi ko ang sarili ko dahil sa pagkawala ni Carding. Inisip ko na ako ang may kasalanan kung bakit siya nawala. Pero hindi yon ang pinaramdam ng biyanan ko. At napagtanto ko noon sa huling sandali na gumawa ng paraan ng asawa ko para magkaayos kami ng mama niya. Papadudot ngayon ay nasa poder na kami ng mama ni Carding, nagtatrabaho na rin ulit ako at nagtutulungan kami sa mga gastusin. Hanggang sa mga oras na ito ay ramdam ko na binabantayan pa rin kami ni Carding at gusto kong ipakita sa kanya na kailanman
Hindi mawawala ang pagmamahal ko kaya hindi na ako muli pang nag-asawa. Kahit pa nga may sumusubok na manligaw sa akin, maraming salamat po pala kung sakali man na mapili po ninyo ang sulat ko. At sana po'y nakapag-iwan po ito ng inspirasyon sa ating mga kabarangay. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Tanya. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1